Praise God. Good morning sa ating lahat mga Blessed kapatid. morning, Pars. Good morning. Bago tayo magpatuloy mga kapatid, tignan mo muna yung katabi mo. Patiin mo muna siya ng blessed morning. Praise God. Amen. Gusto ko munang magpasalamat. Kunti lang naman. Nakarating po ako ng Alcarch ng Safe and Sound. And nakarating din kami ni Sister Daisy dito kagabi ng Safe and Sound. So yun po ang pinagpapasalamat ko sa ating Lord na okay po pati yung sasakyan namin. Amen. Praise God. And ang aking babahagi sa inyo ngayon mga kapatid is like a roaring lion. Like a roaring lion. Okay? Sa Tagalog, paano? Parang leyong umuungal. Doon kasi sa version kanina, umaatungal. Okay? Parang leyong umuungal. And nice ko muna magsitayo tayong lahat, mga kapatid. At tayo muna ay mananalangin. Panginoong Diyos, muli nagpapasalamat kami sa iyong kagandahang loob, sa iyong pag-ibig, sa iyong walang sawang pagpapatawad sa bawat isa sa amin. At sa mga sandaling ito, Panginoong Diyos, anuman yung mga aming alalahanin sa mga sandaling ito, sa aming puso't isipan, yung gumugulo sa aming paglilingkod, sa aming pananampalataya, in the name of Jesus, alisin mo po ang mga ito. Panginoong Diyos, sa aming pagpapatuloy, gabayan mo po ang bawat isa sa amin, sa aming pag-aaral ng iyong mga banal na salita upang maintindihan namin ang iyong mga nais na mensahe sa bawat isa sa amin. Lahat ng ito ay dinadalangin namin sa bugtong na anak na aming Panginoon at tayong tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, inuulit ko ang aking pabahagi sa inyo ngayon is like a roaring lion. Parang leyong umuungal. And let me read to you again doon sa 1 Peter chapter 5, yung binasa rin kanina ni Kuya Rodel. 1 Peter chapter 5, umpisahan ko sa verses 8 onwards. Sabi dito, be sober-minded, be watchful, your adversary the devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Resist him firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. After you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to His eternal glory in Christ, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. To Him be the dominion forever and ever. Amen. ASB version. Praise God. And nice ko rin pong i-acknowledge yung aking wife na nandito ulit. And nandiyan po ulit si Sister Michelle, nakahabol. And syempre yung galing bakasyon, si Sister Hannah, welcome back. Praise God. Okay, so itong ating pinag-uusapan ngayon mga kapatid, isinulat ni Apostol Pedro ang kanyang first letter or the book of 1 Peter. Kasi meron siyang 2 Peter pa na aklat. Isinulat niya ito to the Christians who were suffering alang-alang sa Panginoong Hesus. Sumulat si Apostol Pedro para i-encourage silang manatiling banal at mamuhay ng matuwid sa mahihirap na panahon or during difficult times. Gusto kong gugulin ang araling ito na makita nyo sa kung paano tinapos ni Apostol Pedro ang kanyang liham sa naghihirap na mga lingkod na ito sa mga panahon yan. Ngayon, ang aklat na ito ay inilaan hindi lang para sa kanila. Okay? Hindi lang para sa kanila o kaya sa mga unang Kristiyano, kundi upang buksan ang ating mga mata at makita kung ano ang dapat nating asahan. So, mayroon tayong aasahan habang sinusubukan nating paglingkuran ang Panginoong Hesukristo. Now,
Satan is a great imitator of God. Kapag sinabi natin imitation ang isang bagay, ano yung nasa isipan natin? Copy. Ano po? Kopya lang. Okay, parang kapareho lang. Sa madaling salita, ito ay hindi original. Ano po? Ang Panginoong Jesucristo kasi He is the Lion of the tribe of Judah. Mababasa natin yan sa Revelation chapter 5, verse 5. And we can see here that the devil, who is Satan, is like a roaring lion. Sa 1 Peter chapter 5, verse 8. Kung mapapansin ninyo yung word na like, ano sa Tagalog yun? Parang. Kasi nga, si Satan is a great imitator ng Diyos. Dahil gusto niyang maging katulad o gusto niyang maging kapantay ang Diyos. Nanggagaya lang o nangungopya lang, pero siya ay ubod ng pride, rebellious heart, kasamaan, at kasinungalingan. Tayo rin naman ay imitator of Christ. Pero upang maging katulad niya. Ano? Hindi sa kanyang pagka-Diyos, kundi kung paano siya mag-isip, magsalita, at mamuhay dahil ang Panginoong Hesus ang ating mabuting halimbawa or our perfect example. Unang bahagi natin, mga kapatid. Unang bahagi natin, like a roaring lion. Parang leong umuungan. Nagsimula si Pedro sa pagsasabi sa atin na mag-ingat at maging matino. Be alert and of sober mind. May babala si Apostol Pedro para sa mga Kristiyano na sinasabi niya, be alert o maging handa. Be careful, be watching o magbantay, mag-pay attention at magkaroon ng matino o klarong pag-iisip. Bakit? Bakit kailangan nating maging aware sa mga nangyayari? Bakit kailangan nating maging handa? Bakit kailangan nating magbantay at mag-pay attention? Makinig sa inilalarawan ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 5 verse 8. It says, your adversary, ano po yung adversary? Adversary is kaaway or enemy. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. Yan pala ang dahilan ng pagbibigay ng warning ni Apostol Pedro sa mga Kristiyano sa pangangailangan ng maging handa at maging matino ang pag-iisip. Dahil mayroon tayong, ano sinasabi doon? Adversary. Ano po yung adversary? Mayroon tayong kaaway. Sino yun? Si Satanas or the devil. Okay? Ang pagka-describe ni Pedro kay Satanas ay siya ay parang leong umuungal na naghahanap ng malalapa o naghahanap ng kanyang mabibiktima. At ito ay ang mga sino-sino? Ano? Mga Kristiyano, mga kapatid. Okay? Kasi yung hindi Kristiyano, sa kanya na yun eh. Bakit po gusto niyang mabiktima yung mga Kristiyano? Dahil gusto niyang mapalayo sila sa Diyos at masira ang kanilang buhay kabilang ang kanilang pamilya. Napakalinaw ng pagka-describe ni Apostol Pedro kay Satanas na parang leong umuungal na naghahanap ng malalapa. Sa version kanina yung binasa natin, masisila. May napanood ako dati sa news, isang lalaki na nilapan ng leon doon sa zoo at nakakaawa yung sinapit ng lalaki at siya po ay namatay. Ano ang ginagawa ng lion sa kanyang prey o sa kanyang gustong kainin na hayop? Ano yung kanyang ginagawa? Una is, inaabangan niya muna. So, inaabangan niya muna ito, and then, kung nakachempo na siya, ay sa kanya ito aatakihin. And ang una niyang
kakagatin doon sa part ng kanyang prey ay doon sa leeg. Ano po? Bakit sa leeg? Para po hindi makahinga. Ano po? Okay, hindi po makagalaw. Ngayon, pag hindi na makagalaw, anong gagawin niya? Sa kanya ito, pirasuin ang katawan. Dahil hindi niya naman yun malalamon ng buo. Kundi unti-unti niyang lalapain at ito ay parang extreme torture. Di ba? Ganyan din ang ginagawa ni Satanas sa kanyang victim. Andyan lang siya na pag-alagala, naghahanap ng mabibiktima, at kapag may nakita siyang konting butas sa isang mananampalataya, ay yun na ang panghahawakan niya. At anytime ay aatakihin niya ito hanggang sa manghina o maparalyze ang faith at hanggang sa masira ang buhay ng kanyang bibiktimahin. At yan ay nakakatakot na sasapitin ng isang mananampalataya kung hindi siya nag-iingat at hindi matino ang kanyang pag-iisip. Kaya, ganon kahalaga mga kapatid, na mag-ingat tayo at maging matino ang pag-iisip sa lahat ng oras at huwag yung easy-go-lucky na Christian. Ano po? Nais ni Pedro na buksan natin ang ating mga espiritual na mundo. Kasi nga, ang ating kaaway o kalaban ay espiritual. Sino ulit yun? The devil or si Satanas. Maging alerto at mapagmatsyag. Mas mabuting magkaroon tayo ng malinaw na pag-iisip dahil may kalaban tayo. Mas madali ka kasing atakihin ng kaaway pag magulo o hindi matino ang utak mo. Mayroon tayong isang kaaway at siya ay pag-alagala tulad ng isang leon. Naghahanap siya ng malalapa o mabibiktima upang sirain. Hindi siya natutulog, hindi siya nagpapahinga at nagmamasid at nag-aantay ng kahit konting butas sa iyo at handa siyang umatake anytime. Ngayon, sa palagay ba ninyo ay may malinaw na pagkaunawa si Pedro sa ideyang ito? Mayroong instances na sinabihan at tinuruan ng Panginoong Hesus si Pedro. Tingnan natin, sabi ng Panginoong Hesus kay Pedro, Luke chapter 22, verses 31 to 32. It says, Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you, that he might sift you like wheat. But I have prayed for you that your faith may not fail. Pansinin natin mga kapatid, yung mga salita dyan. Sabi ng Panginoong Hesus kay Pedro, hiniling ni Satanas na makuha ka. Satan has demanded to have you. Si Satanas ay inilarawan bilang nagbibihag ng kanyang mabibiktima. Hiniling niya sa Panginoong Hesus na makuha si Peter. Nga pala, yung ikaw o you dyan is plural. Ang tinutukoy ng Panginoong Hesus ay ang lahat ng mga apostles habang kinakausap si Pedro. Sabi ng Panginoon, hiniling ni Satanas na makuha kayong lahat. Bakit? Upang silain kayong lahat na parang trigo. Ano po yung trigo? Wheat. To sift off you like wheat. Ano po yung sift? S-I-F-T? Sift is parang strainer. Ano po? Pansala. Di ba yung wheat kapag inani ay hindi naman pwedeng kainin agad. Tama? Dahil kailangan tanggalin muna yung balat. Anong tawag doon? Ipa. Ayun. Tawag doon ay ipa. Yung, parang sa palay din, di ba? At paano pagsasagawa niyan? Ngayon kasi may machine madali na lang. Noon, ang ginagawa dyan is binabayo. Ano po, binabayo yung wheat o kaya ay palay para ma-separate yung ipa at yung bunil. Kaya ang pagsala sa trigo ay isang action. Upang paghiwalayin ang trigo, ano ulit yung trigo? Wheat, doon sa kanyang ipa pagkatapos anihin.
Makikita natin na ang pagsala o pagsasala dito ay may kahulugan na para sa matinding pagsubok. Ibig sabihin, padadaanin ka sa isang mahirap na bagay. This is what Peter is teaching in his letter. Ano po, malinaw mga kapatid? Sinusubukan ka ng dyablo na sirain. Sinusubukan ng dyablo na ipakita na ikaw ay huwad o hindi totoo sa pamamagitan ng pagpapahirap sa iyong buhay. Ang dyablo ay naghahanap upang sirain ang iyong pananampalataya at sirain ka. Ginagamit ng dyablo ang iyong pagdurusa or suffering to destroy you. Bakit gustong-gusto ni Satanas na sirain ang iyong pananampalataya? Dahil sinasabi sa book of Ephesians that you are saved through faith. Kaya gustong mawala ni Satanas yung faith mo kay Kristo. Kapag nawala yan, madali ka na niyang aatakihin dahil hindi na matino ang isipan mo. Ngayon, ang tanong mga kapatid, ano kaya ang dapat nating gawin kapag dumarating tayo sa ganitong punto ng ating buhay? Praise God, surrender. Okay, ang pangalawang bahagi natin is resist the devil. Labanan ang dyablo. 1 Peter chapter 5 verse 9, it says, resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Peter says, resist the devil o labanan ang dyablo. Ang problema, paano mo lalabanan si Satanas kung gustong-gusto mo namang gawin yung mga bagay na gustong-gusto niya? Baka sabihin niya sa'yo, lalabanan mo ako? Magkakampi tayo? Paano natin lalabanan si Satanas kung gustong-gusto naman natin gawin yung mga gustong-gusto niya? Baka sabihin niya, yung puso mo nga punong-puno naman yan ng bitterness, punong-puno ng kayabangan at ng inggit ng palihim. Balik tayo sa sinabi ni Apostol Pedro na labanan ang dyablo. Now, gusto kong mag-sink in sa isipan ninyo kung gaano ito sobrang nakaka-encourage. Yung sinasabi ni Apostol Pedro na resist the devil. The good thing is, you can resist the devil. You can stand against this roaring lion that is trying to devour you. Maari mong labanan ang dyablo, maari kang matatag na nakatayo laban sa umuungal na liyong ito na sinusubukan kang lamunin o torturin ang utak mo. Remember this, you are not destined to be ruined by the devil. Tandaan natin yan mga kapatid. Hindi ka nakatadhana na mapahamak lang sa kaaway. Okay? Tanong, paano mo siya lalabanan? Paano natin siya lalabanan? Makinig mga kapatid. Kapag tila imposibleng tumayo laban sa umuungal na liyong ito na tumutukoy kay Satanas, ano ang dapat nating gawin? Ano ang itsura ng lumalaban? Ano yung itsura ng lumalaban? Yung ang napanood ko na 300, di ba? Kapag kumaharap sila sa kanilang kaaway, ano yung ginagawa nila? Sumasigaw sila, no? Au, au! Spartans! Di ba? Ngayon, baka tayo, pag narinig nating nag-roar lang yung lion, baka takbo tayo agad, no? So, ano yung itsura ng lumalaban, mga kapatid? May lumalaban bang nagtatago? Tignan ang sinabi ni Apostol Pedro sa verse 9. Sabi dito, salungatin ninyo siya na nakatayong matatag sa pananampalataya. Resist him, standing firm in the faith. Ang dapat gawin upang malabanan ang dyablo
panghawakan natin ang ating pananampalataya. Anong pananampalataya ito? Pananampalataya natin kay Kristo. Panghawakan natin ang ating kaligtasan na tinanggap kay Kristo. Amen? Panghawakan natin ang katotohanan na nasa Biblia. And do not give up on what you have in Christ. Huwag mong isuko kung ano ang mayroon ka kay Kristo. Nang dahil kay Kristo, nagkaroon tayo ng rights na maging mga anak ng Diyos. Kaya malaya na tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Nang dahil kay Kristo, tayo ay bagong nilalang na or na-born again. Nang dahil kay Kristo, nagkaroon tayo ng liwanag sa ating buhay at marami pang iba. Kaya huwag mong isuko ang mga yan, but hold on to that. Amen? Ngayon, pakinggan ang mga sumunod na sinabi ni Apostol Pedro. Ituloy nating basahin yung verse 9. Pagkatapos niyang sabihin, yung resist the devil, standing firm in the faith, ang sumunod niyang sinabi is, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. Kailangan maunawaan natin na ang parehong mga uri ng pagdurusa ay nararanasan ng ating kapwa Kristiyano sa buong mundo. Hindi lang tayo ang nakakaranas ng mga sufferings, mga kapatid. May mga kapatid tayong tahimik lang dyan at pangiti-ngiti, pero hindi natin alam ang kanilang pagdurusa or sufferings na nararanasan. Kaya, be kind always sa lahat. Kaya kapag nagdurusa ka, hindi ka nag-iisa. Sabihin ko nga dyan sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Marami tayo dito. Amen? Ngayon, pero pansinin natin mga kapatid, hindi sinasabi ni Pedro na ang lahat ng mananampalataya ay dumaranas ng eksaktong parehong bagay na katulad mo. Hindi iyon ang point. Dahil hindi naman pare-pareho ang sufferings o pagdurusa ng bawat isa. Ang punto ay hindi lang ikaw ang inaatake ng umuungal na leyong ito o ang diablo na ating kaaway. Remember this, you are not alone in your suffering. You are not alone in your pain and your hurt. Hindi ho ba nakaka-bless kapag nagbabahagi ka ng hope and encouragement na nanggagaling sa Biblia sa ibang tao without knowing na nangangailangan pala sila ng pag-asa at ng magi-encourage sa kanila upang maging matatag sa pananampalataya at magpatuloy sa buhay. Kaya nakakatuwa kapag may mga kinukwento sila sa iyo, yung mga nawala sa kanila, yung mga pinagdadaanan nilang mahihirap na karanasan sa buhay, at sasabihin nila na be-bless kami sa iyo. Kaya laging sinasabi sa Bible na love one another. Ano po? Laging sinasabi doon na encourage one another o magpalakasan kayo sa isa't isa sa salita ng Diyos. Amen? Kaya anong pwedeng makita natin dito mga kapatid? Hindi ka nag-iisa sa iyong paglaban kay Satanas, sa iyong sufferings. May mga tao sa loob ng simbahan na ganyan din ang ginagawa. May mga ibang Kristiyano sa bansang ito na ganyan din ang ginagawa. At mayroong mga Kristiyano sa buong mundo na ganyan din ang ginagawa, na nilalabanan si Satanas at nakatayong matatag sa pananampalataya. Sabi nga sa ating scripture sa verse 9, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. Mga kapatid, we need each other.
there is no called as solo Christian. And that is unbiblical. At kailangan natin ng encouragement sa isa't isa. Yung binasa nga kanina ni Bro Mervin ata yun, doon sa Hebreo chapter 10, yung verse 25 ang binasa mo, di ba? Umpisa natin sa verses 24 hanggang 25. Sabi dito, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Amen? Kaya kung ikaw ay Kristiyano at hindi ka naman dumadalo sa mga pagtitipon, ay hindi yan ang sinasabi ng Bible. Anong sabi doon? Huwag pabayaan o huwag kaligtaan, o sa madaling salita, huwag mag-a-absent sa pagtitipon. Amen? Dahil ang isang biblical na Kristiyano, kahit gaano pa yan kabisi, o kahit saang lugar pa yan mapadpad, ay hahanap at hahanap ng fellowship o ng gawain. Amen? Kaya napansin nyo mga kapatid, kapag mas maraming oras na magkakasama tayo, mas tumitibay ang ating samahan. Amen. Mas nakikilala natin ang isa't isa. Kaya nai-encourage natin ang isa't isa. At kapag nakikita natin nadadapa ang isa, ay tinutulungan natin upang makabangon at manumbalik sa paglilingkod. Kaya yung ginagawa nyo small groups, napaka-importante niyan mga kapatid. Praise God. Kaya mas malakas kapag may pagkakaisa sa loob ng simbahan o sama-samang lumalaban kay Satanas at matatag na nakatayo ang lahat sa pananampalataya. Praise God. Ayaw kasi ni Satanas ang unity. Kasi madali niyang atakihin ang isang simbahan o ang isang pamilya kapag walang pagkakaisa. Kaya kung mayroon ka mang pinagdaraanan ngayon, ay huwag mong solohin yan. Amen? Mga kapatid, tandaan palagi, hindi tayo nag-iisa. At may karamay tayo. Sino yon? Sino mayon? Ang bawat isa. Amen? Praise God. Okay, pangatlong bahagi natin o panghuling bahagi natin mga kapatid, the hope o ang pag-asa. Ano yung introduction ko kanina? Tingnan kung paano tinapos ni Apostol Pedro ang kanyang unang sulat o ang 1 Peter sa chapter 5 doon sa verses 10 to 11. Ano ang napakagandang makikita natin dito? Ano yung makikita natin dito na napakaganda? Na may malaking pag-asa para sa atin. There is a great hope for us. Tingnan natin 1 Peter chapter 5 verses 10 to 11. And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make strong, firm, and steadfast. To Him be the power forever and ever. Amen. Notice the time frame given. May time frame dito o may hangganan. Kasi hindi naman forever na magsasuffer ka lang o forever na puros sufferings na lang. Anong sinasabi sa ating talata? After you have suffered a little while. O sa Tagalog version, ganito ang pagkakasabi, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon. So, may binibigay na time frame. Ano po, may hangganan din ang pagdurusa mo. Hindi yan lifetime. Pero minsan, napapaisip tayo, mga kapatid, parang wala namang katapusang pagdurusa. Parang wala namang pagdurusa na mawawala agad. O kaya'y mawawala agad tulad ng isang sandali.
Kasi minsan sumasagi sa ating isipan, lalo na kapag araw-araw ay stress at paulit-ulit na lang ang isang bagay. Naisip natin na parang walang hanggang pagdurusa naman ito. At naiisip natin na ang buhay ay talagang palaging ganyan na lang. Ngunit, ipinapaalala sa atin ni Apostol Pedro na ang ating nararanasan ay hindi palaging mananatili sa ganong paraan. Pansinin ang pangako ng Diyos sa verse 10. Yan ang kagandahan sa ating Diyos, mga kapatid. 1 Peter chapter 5 verse 10. It says, "And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while," ito na yung pangako, "will Himself," sino yun? Ang Diyos, "restore you and make you strong, firm, and steadfast." Ano nga ulit yung pangako ng Diyos dito sa ating talatang pinag-uusapan? Restore you and make you strong, firm, and steadfast. Siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa atin. Tandaan, sinong tumawag sa atin? Sinong tumawag sa atin? Sabi doon sa ating talata, "The God of all grace through His Son, Jesus Christ." Amen. Hindi tayo tinawag ng Diyos para iwanan o pabayaan lang. Ang Diyos ang tutulong sa atin upang magtagumpay sa buhay at upang marating natin ang nais niya sa ating buhay. God can restore our brokenness. God can restore kung anuman ang nawala sa iyo o linakaw ng kaaway na para sa iyo. God can restore your broken relationships. He can give you the strength you need to keep going forward. God will support you to stand firm in the faith upang nakatayong matatag sa mga pagdurusa at mga problema. And God will establish, ano yung other term ng establish? Steadfast. God will establish you and your plans. Let us go back into our scripture doon sa last part. In verse 11, it says, "To Him be the power forever and ever. Amen." Sa ESV or English Standard Version, yung binasa natin kanina, ang pagkakasabi doon is, "To Him be the dominion forever and ever. Amen." Ang lahat ng kapangyarihan, all of the power and dominion in the universe belong to God. Amen? Both now and forevermore. Ibig sabihin, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay kailanman ay hindi siya mabibigo. He will not fail. Hindi siya madadaig ni numan at gagawin niya ang bawat layunin o purpose niya sa iyo ayon sa kanyang sariling kalooban at sa kanyang sariling panahon. Kaya masasabi ba nating mapagkakatiwalaan natin ang Diyos sa lahat? Amen? Amen. Tandaan natin, mga kapatid, ang Diyos ay kaya niyang baguhin ang lahat. Kaya niyang baguhin ang lahat. Naniniwala ba tayo doon, mga kapatid? So, kung naniniwala tayo doon, trust Him in your sufferings. Magtiwala ka sa Diyos sa iyong mga pagdurusa. Huwag kalimutan na ang dyablo ay hindi makakagawa ng anuman nang walang knowledge o pagpapahintulot ng Panginoon. Tandaan natin, God is in charge. At maaari kang magtiwala sa Kanya na susuportahan ka and to restore you pagkatapos mo magdusa ng ilang sandali. Magbibigay pa sana ako ng halimbawa pero makahahaba tayo katulad kay Job. Siguro familiar tayong lahat doon. Ano po? Kaya tandaan natin, walang magagawa si Satanas sa iyo kung hindi papahintulutan ng Diyos. Amen? Sa ating pagtatapos, mga kapatid, nais kong magtapos sa 4 na reminder. Una, we need to know our enemy. Kilala ba natin ang ating kaaway? Sino ulit siya? The roaring lion, which is
the devil or Satan. Kaya ang kaaway mo ay hindi ang kapatiran mo, hindi ang kapwa mo. Okay? Hindi ang magulang mo, o kaya sa madaling salita, hindi ang tao, kundi spiritual ang kaaway mo. At sino yan? The roaring lion, which is the devil or Satan. At anong gawain niya, mga kapatid? Ilayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Sinisikap tayong sirain sa pamamagitan ng ating pagdurusa or sufferings. Amen. Ang layunin niya sa ating pagdurusa ay ang upang tayo ay sirain o basagin. Ngayon, nasaan ang ating kaaway? No? Sabi sa ating binasa kanina, siya po ay umaligid. Ano po? So ang ating kaaway, siya ay pag-alagala, nagmamasid, at naghahanap ng mabibiktima. Kapag ikaw ay nagdurusa o nagsasuffer, alamin kung ano ang nangyayari. Dahil alam nyo, naniniwala ang kalaban na tatalikuran mo ang iyong pananampalataya at ang Diyos kung maaari niyang alisin ang mga mahahalagang bagay sa iyong buhay. Naniniwala ang kaaway na kung masasaktan ka niya ng sobra, hindi ka magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya hinahanap niya ang weak points mo para atakihin ka niya. Pangalawang paalala, mga kapatid, magagawa na nating labanan ang diablo sa mga temptations at pagsubok. And you do not have to obey him. Sa katunayan, inutusan tayong labanan siya. Sabi ni Apostol Pedro, resist him. Kung hindi ka lalaban, syempre hindi ka mananalo. Kung hindi ka lalaban, hindi mo matatamasa o hindi mo mai-enjoy ang mga pangako sa verse 10 na restoration, strength, firm, and steadfast. Sa tulong ng Diyos, at kung nasa panig natin ang Diyos, may kapangyarihan tayong labanan ang diablo. Amen? Pangatlong paalala, mga kapatid, hindi ka nag-iisa sa iyong paghihirap. You are not alone in your suffering. Minsan, pakiramdam natin, nag-iisa lang tayo. Minsan, pakiramdam natin parang walang nakakaintindi sa atin. Pakiramdam natin, nakaupo lang tayo mag-isa sa isang madilim na sulok. Tandaan natin, mga kapatid, you are not alone. Even yung other brotherhood natin o ibang mga mananampalataya sa buong mundo, inaatake din sila ng kaaway. I'm sure, kung tatanungin ko ang bawat isa sa inyo, marami kayong sasabihin kung paano kayo sinusubok o inaatake ni Satanas upang kayo ay sirain at wasagin sa iyong pamilya, mentally, trabaho, ministry, at sa iyong pananampalataya. Tandaan, lahat tayo sa iba't ibang antas ay dumaranas ng mga pagsubok. Hindi ka nag-iisa sa iyong pagdurusa o suffering. Walang exempted sa atin, mga kapatid. Ang Panginoong Hesus nga ay tinukso at pati yung kanyang mga alagad. Sabi nga ng Panginoon sa kanyang mga alagad, John chapter 16 verse 33, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit lakasan ninyo ang loob, dinaig ko na ang sanglibutan. Amen? Panghuling paalala, o kay pang-apat na paalala, mga kapatid, sa wakas, ang iyong pagdurusa or suffering ay matatapos. Di ba? Your suffering will end. Di ba ang sarap o ang gaan ng pakiramdam kapag natapos ang isang problema? Ano po? Ano yung masasabi natin or may sisigaw natin? Thank you, Lord. Nakapagpahinga ako at may kapayapaan ako sa aking puso at isipan. Kung darating man ang mga problema na nitong linggo, nitong buwan o nitong taon,
huwag tayong mag-alala o huwag tayong matakot dahil ang ating Diyos ay Diyos ng biyaya at bibigyan niya tayo ng sapat na biyaya na kailangan natin upang malampasan ang isang problema. Kaya kung may problema man na darating, basta hindi tayo gumagawa ng problema, ha? Ibang usapan yan, mga kapatid. Patungo ka sa kapahamakan yan. Laging isipin, may time frame ang pagdurusa. May hangganan ang pagdurusa dahil kay Kristo sa mundo. Kung yung pagdurusa mo dahil kay Kristo, may hangganan yan. Pero kung ang pagdurusa mo, ikaw ang gumagawa ng sarili mong problema, hindi po yan dahil kay Kristo. You will suffer yan hanggang sa masira ang buhay mo kapag hindi mo yan titigilan. Lagi isipin mga kapatid, may time frame ang mga pagdurusa dahil kay Kristo sa mundo. Kaya kung darating man ang mga problema, pagdurusa, hurt, and pains, ay isipin natin palagi, lilipas din ito sa tulong and by the grace of God. Next po, magsitayo tayong lahat mga kapatid. Tayo muna ay mananalangin. At next ko ibalik sa ating guwapong-guwapo na presider. Jesus name. Praise God. Thank you so much, Pastor, sa yung binahagi. So, ano po ito, no? Isang magandang or paalala sa ating lahat na maging vigilant tayo. Kasi nga yung kaaway natin is nasa paligid lang. So, anytime, anywhere, nandyan lang siya nang matake sa ating lahat. So, yun nga, sabi ni Pastor is mas magandang yung nagkakaisa tayo, mga Kristiano. Kasi nga, kung makikita niyo minsan yung sa Discovery Channel, yung di ba yung mga leon, tapos inatake nila yung kahit yung malalaking malalaking hayop kaya nilang atakihin, kahit yung mga pangkato o buffalo. Alam mo gano'ng kalaki yun kaysa sa nila yun, pero kaya lang atakihin yun pag nag-iisa. Kaya yung ginagawa ng buffalo, kahit ang lalaki nila, so nagtitipon-tipon sila. So pinoprotektahan nila yung bawat isa. So kung mayroon mang yung nalalapa, yung pinatulungan nila. So minsan nakikita nyo yung leon yung nagiging to kasi pinagtutulungan nila. So ganun din tayo sa ating buhay Kristiyano. So magtulungan po tayo kung sino man yung may mga problema. Yung nasabi ni Pastor, huwag yung isipin na huwag yung yung sumuko. Kasi nga yun nga sabi is yung faith natin yung inatake ng kaway. Kaya binibigyan tayo ng mga problema kasi doon nasusubok yung faith natin. Kasi pag nawala yung faith natin, doon tayo mahihalay kay Kristo. So, yun nga, ano ba yung tatlong bahagi na binahagi ni Pastor? Yung una? Wala mo yun, Son? So, yung una is like a roaring lion. So, second is resist the devil. And the last? Hope. Hope. At ano naman yung apat na reminder na binigay na ating Pastor? Pangalawa? Resist your So yung pangalawa is magagawa na nating labanan ang ating kaaway. So pangatlo is so hindi tayo nag-iisa. So pangapat is sa wakas is kaya na nating sa wakas, matatapos na yung ating paghihirap. So, sa lahat ng problema is may katapusan yung may hangganan. Lahat ng mga problema is may katapusan. Kasi nga, lahat ng problema is alam ng Panginoon na may kaya natin. So, thank you so much, Pas, sa reminder. Naway itong mga kasalita na binahagi natin, Pastor, is may sa buhay natin or natin sa ating isipan. Yung natin, huwag natin kalimutan. Kasi nga, napakahalaga ng mga So, kung po ay magpapasalamat sa Lord sa magpapatuto. Amen. Magpapatuto lang po ako yung about sa
nangyari sa buhay ko. May mga nangyari sa buhay ko na hindi talaga nakakawalan talaga ng pag-asa. So dyan yung mga aksidente. Lalo na yung aksidente ko sa Qatar. Yung talaga nawala talaga yung pag-asa ko na baka hindi na ako makakita ulit. Ayun, palagi na ako nagdasal kahit na talagang sinuko ako ng Lord eh. Pero patuloy ko lang yung pagdasal, pag-serve sa Kanya. Kasi ilang beses akong na-operahan. Sa Qatar, 2 beses ako na-operahan. Pero nakauwi ako, hindi pa rin okay yung sa mata. Hindi pa rin okay yung mata ko. Tapos nung pag-uwi ko nung sa Pilipinas na ako, ayaw ako kasi kasuhin na agency. Ngayon, hanggang sa nakarating ako kay Napitol ko. Bumalik ako sa PUA, nagkuha. Hanggang wala na, hopeless na talaga ako. Tapos yun, nung nakakuha na ako, nagano kami na hearing kami yung agency ko. Ngayon, nung napagkasundan, paggamot muna nila ako bago kami usap sa about sa claims. Ngayon, pinagamot ako ng agency sa Tarlac. 2 beses din ako na-operahan doon. Ayun, pasalamat ako sa Lord, successful. Hindi na kailangan ng transplant. Hindi, doon na lang, ni-repair na lang. Tapos nilagyan ng lens. Marami pa po talagang nangyayari na hindi maganda sa buhay ko. Yung dyan na pag-iwalay kami ng asawa ko. Kasi ako din nung may kasalanan, bakit natuksok po ako ni Iba Eugenio. Iko, Amen. sinusubok din ba ako nito ba't sa pananampalataya ko sa Lord? Maraming beses akong sinusubok na parang, kasi ang dati, nakukulinok ako simba. Pero ngayon, napansin nyo naman. Praise God. Amen. Kailangan po. Amen. Amen. Bro. Isa na akong testimony. Magandang hapon. Kasal na? Magandang hapon, mga kapatid. Yung i-ano ko, testimony ko is nangyari to is last Sunday. Muntik akong disgrasya. Papunta ako ng office. So, yung tunnel ba? Yung tunnel pa damang yung dalawa. Yung sa harapan ko, malayo, mga 200 meters o 100 meters siguro. Then, alam mo yung, nagpasawas kasi ako eh. Tapos alam yung bagong gising ka, yung tutok-tutok ka sa daan. Pero nakita ko na siya. Nung ano na siya, pahinto na siya, ako, paano na ako, pahinto na ako, hindi kumagat yung brake. Tapos yung daan is spalto sobrang init. Hindi kumagat, tapos nag-slide. Tapos, pag handbrake ako, i-handbrake ko, baka iskarit, baka putol, baka or ano. Inano ko na lang, umanong yung sasakyan eh. Bumangga talaga ako sa sasakyan. Buti, paano na siya, nakabanti siya, ganun parang, ano lang ba? Pero hindi talaga yung nasundot ko siya, pero hindi talaga malakas. Yung bumalik lang ba? Tapos bumaba ako, sa Saudi pa naman. Saudi, tapos yun na yung nung time na yun, bumaba ako, kinausap ko siya, tapos tinignan namin, wala man tupi. Walang tupi sa akin, walang tupi sa kanya. Sabi na sa akin, brother, please check your brake, maybe yung brake is problem. Sabi ko, yeah, tapos nun, pag okay na, usap kami, umalis kami ng walang walang sigawan, walang yung nag-discussion o sama ng loob.
Din ano din sa akin yun, yung lesson, meron din lesson sa akin yun na ano na ano sa ng Lord sa akin is the best talaga pag nag-pray ka bago ka aalis. Yun talaga yung ano ko eh, yung pinaka na ano ko sa araw na yun, pag Sunday pa naman. So, thankful pa din ako kahit ganun yung nangyari na maayos yung ano namin, na yung usapan namin. Tapos pareho kami hindi nabala. Pinataas ko lang po ang sa pupuri ng Panginoon. Sino po pa ba? Napapasalamat ako sa Panginoon kasi nandito ulit ako and I am happy kasi pumunta si Pastor Rocky doon. Actually, hindi siya ang last na pumunta siya sa housing namin before is 2016. After wala na. Ako na ang laging kwan, kaya sabi, wow. Oh, talaga. Wow! Parang naliligawan lang. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi binigyan kami ng protection na nung pagpunta niya dito, tsaka pabalik. Lagi ko ang sinasabi sa kanya na kahit very short yan na travel, kailangan niya magdasal. Kasi hindi natin alam kahit ikaw yung nag-iingat kung yung iba ang hindi nag-iingat. So very important talaga na magdasal tayo para sa ating safety. And regarding sa topic niya kanina, it's a great reminder kasi yung salita ng Panginoon na kailangan natin na maging matatag sa ating pananampalataya. Kasi mas lalo pag, sa experience ko lang, mas lalo pag ang Panginoon is nakikita niya, mas lalo pag ikaw yung, alam mo yung faith mo is mataas na siya. Susubukan ka talaga ng Panginoon at gagamitin niya itong ang ating kaaway na titignan natin kung hanggang saan ang pananampalataya nito. So, mas lalo din pag binibigyan tayo ng maraming ministry or kahit yung ministry natin. Kung minsan kung nakikipagdil ka sa Panginoon na, Lord, papagamit ako. Pero yung point na tumataas ka, mataas na yung ministry mo, yung pananampalataya mo na nagagamit ka, tapos biglang susubukan ka ng Panginoon. Doon kailangan natin na we need to guard ourselves, our faith, and we need also to trust unto our God na siya lang talaga yung kailangan natin kapitan sa bawat problema natin. Kasi anyway, itong world na to is, itong one is temporary. So, hindi forever yung sinabi nga na may time frame. So, hindi forever na puros pagdudusa. Kasi kung ipinanganak ka na magdudusa lang, marami na sigurong nagpapakamatay. Kasi napakahirap. So, kailangan natin na kumapit sa ating Panginoon. And we are not alone. Minsan, to be honest, minsan laging sinasabi sa akin ni Pastor Rocky na he's alone. But no. Pag darating yung Dito lang kami actually, sinasabi niya yan sa akin. Pero ako kasi, tahimik lang ako pag sinasabi niya. Pero deep inside, nag-pray ako. Kasi kahit pastor ka, may mga pagsubok na sinusubok ka talaga ng Panginoon. Kaya napakahirap, minsan sinasabi niya na napakahirap maging pastor. Ako na lang nagsasabi on behalf of him. Kasi alam niyo naman siya, hindi siya ganun kaman. Pero bilang asawa ng pastor, hindi niya alam yung pag nasasabi niya yun, masasaktan ka din. Kasi may pros and cons pag once na naging pastor ka, na may mga advantage at disadvantage pag pastor ka. Kasi akala niyo siguro pag naging pastor ka is haya-haya ang buhay mo. Pero mahirap kasi even yung pag-prepare ng mga mensahe niya. So, we need to pray for our pastors, yung mga nagagamit sa churches, saka dito na bigyan sila ng lakas ng loob
Kasi napakahirap pag akala niyo siguro pag nagsipit ka sa Panginoon is ganun kadali. Pero ang daming pagsubok. So, susubukin tayo ng Panginoon hanggang darating siya. So, kailangan, yung sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. Pero, Amen. sabi is, if we have faith, we need to trust our Lord Amen. Jesus Christ. So, yun ang po pinapulit. Samo. Yun na. Yeah.